Welcome sa Mel's Pro Fishing TV na kung saan makakita kayo ng gwapong Spiro katulad ko. Balik ulit tayo sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap at dito ulit ako magdadive sa paboritong spot natin. Wow. Hindi ulit ako nakakadayo sa Gakot Island gawang lumalakas talaga ang alon pag umaga kaya hindi ako makapunta doon. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Pagkalot ko dito guys ng spear gun at naka-warm up na rin ako, diretso na ako dito sa malalim na area. At ito yung palaging pinepestuhan ko dito sa paboritong spot natin. At pagkapwesto ko dito, nakita ko naman itong mga bait, pero konti lang sila. Kaya antay ulit tayo ng isda kung anong lalapit dito. At ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim guys. Magre-resurprise na sana ako. Pagtingin ko ulit dyan sa may mga bait, eto't may pasugod sa akin ng 2 tugtutuna. Kaya inantay ko na. Kaya pa naman. Hindi na ako pumili dito sa dalawa, parehas lang naman ang size. Kaya ang tinira ko is yung nauna. Ngunit habang nagpapataas ako dito, sinabit yung line ko dun sa may mga bato. Kaya pagkapahinga ko ng maganda dito, sinisid ko ka dito, baka makawala pa. At paglapit ko dito sa may bato, eto't nagsabit pala dito sa may pise. Kaya kinuha ko dito yung kutsilyo ko at pinutol ko na lang para mabilis makuha etong sabit. Nakita ko yung dugtutunan, nakahiga na dun sa buhangin. Thank you, Lord. Nakadalawang sisid pa ako. Sumabit kasi doon sa line, sa PC. Buhay pa rin. Mga 2 kilo. Sobrang 2 kilo to. Thank you, Lord. Makalipas ang isa't kalahating oras guys ng pagdadive, hindi na nasundan yung dugtutuna. Kaya lumipat ulit ako dito ng pwesto. At habang palipat ako dito ng pwesto, dito sa may bato, nakita ko ng 2 pugitan nasa labas. Ngunit habang palapit ako dito sa kanila, is biglang tumago yung isa at ayun, patago na rin yung isa. Yung isa is nandito lang sa ilalim ng bato. Kaya ang ginawa ko dito is pumili ako dito sa dalawa at yun yung unahin kong kunin. At napagdesisyonan ko dito na etong nasa ilalim ng bato is mas malaki kaysa doon sa nahuling sumuot sa butas. Kaya eto na yung inuna ko. Pagkatapos kong ma-secure yung isang octopus, bumalik ako dito sa ilalim para kunin din yung isa. At habang palapit ako dito, bigla namang nawala dito sa sinutan niyang butas. Nagtataka ako, hindi ko naman nakitang lumabas.
Kaya nagmasimbasid ako dito sa paligid niya. At eto pala, nasa ilalim siya na itong corals, hindi mahalata. Napagaling talaga mag-camouflage etong pugitang ito. Kaya sinundot-sundot ko muna to. Tapos kinamay ko lang din, hindi ko na ginamitan ng shop. Mababaw lang kasi yung tinaguan niya. Ayos na rin to, nakadalawang pugita tayo. Etong dalawang pugita is umabot naman ng 3 kilo, kaya ayos na. Ay, thank you Lord. Nagdadalawang pugita tayo. Nagdidit. Buti lang napansin ko. Akala ko bagulan. Cuttlefish, hindi pala. Pugita pala ang dalawa. Mas malaki yung nahuli. Akala ko wala na dun sa butas. Lumabas na pala. Buti lang napansin ko pa dun sa ilalim ng corals. Hindi mahalata. Hindi mahalata. Pag mahina ka ng paningin. At malalagpasan ko sana. Buti lang nakita ko pa. Mas malaki itong isa. Ayan, okay na rin. Isang isda pa lang yung ating huhuli. Maaga pa naman, alas 4 pa lang. Baka madagdagan pa. Malalaki yung pugita. Palagi tayo nakakahuli dito ng pugita. Kalimitan dyan banda, maliliit. Ay, ito malalaki. Thank you Lord, okay na rin to. At pagkatapos ko dito magpahinga guys, dahil nakadalawang pugita na tayo, bumalik ako dito sa ilalim. Pauwi na rin ako neto. Halos wala na rin kasi nagpapakitang isda. At eto, medyo madilim na nga. Dito habang nag-aantay ako ng malaking isda, eto napapansin ko na itong isang unicorn, yung black na unicorn. Ayan, nandyan sa unhan, lumalapit sa akin, nako-curious sa akin. Pero hindi ko muna to tinira, nag-aantay ako ng malaking isdang lalapit. At dahil wala namang nagpapakitang malaking isda, kinuha ko na itong good size na unicorn. Pandagdag na rin to sa huli natin. At pagkatapos kong masama itong unicorn guys sa mga huli natin, umuwi na rin ako. At ito yung mga huli ko ngayong hapong ito. Nakaisang dugtuto na tayo, nakadalawang pugita, at isang good size na unicorn. Okay na rin na dive to. Hindi pa rin tayo na zero at makakauwi tayo sa mga pamilya natin nang walang nangyari. Yun kasi ang importante sa pagdadive natin, ang makauwi sa mga pamilya natin, nag-aantay sa pag-uwi. The next day, pagdating ng hapon guys, balik ulit tayo sa karagatan. At dito ako magdadive sa nahuhuli natin ng mga tangige. Matagal din tayong hindi nakadive dito, kaya bisitahan natin na itong spot. At napakalma naman ng dagat ngayon dito. Napakalinaw pa rin. Pero pagpunta siguro natin dyan sa malalim na area is malabo na to. Kaya alod muna tayo ng spear gun para along the way, makita man tayo ng isda, ready na to spear at. At pagkatapos kong maglo dito ng spear gun, eto na, naging unang dive ko. Dito lang ako sa mababaw na area. Pagkarating ko dito kasi sa spot, is iba yung inaasahan kong agos, baliktad. Kaya wala dito yung mga dalagang bukid or yung mga bait. May lumalapit sana dito mga orange spine unicorn, yung mga nahuhuli natin pag night dive. Pero hindi ko matira, naka-distant kasi pa rin. Ayaw lumapit talaga nung matitira ko. At dito sa dive na to, lumipat ako ng pwesto. Hinahanap ko kasi dito yung mga dalagang bukid. Nabigla ako dito, biglang lumapit. Etong karamihan, ang dami nila. At pag mga ganito ang galawan, matik na yan na may naghunt dito sa mga dalagang bukid ito. Paiba-iba kasi ng galaw, may kinakatakutan ito dyan sa malalim na area. Kaya antayin natin kung anong isda ito.
Nag-antay-antay naman ako dito ng ilang segundo dito sa ilalim. At eto, nandito pa rin yung mga dalagang bukid, paiba-iba ng galaw, pero wala namang nagpakita. Naglalaro lang siguro to dito sa harapan natin. Kaya back to the surface muna ako. At pagkatapos kong makarecover dito guys, bumalik ako dito sa ilalim. Nagtataka kasi ako dito, walang lumapit na malaking isda doon sa mga dalagang bukid pagkapwesto natin kanina. Siguro hindi lang natimingan natin na malapit yung malaking isda na naghunt doon. At ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim. Eto, may nagpakitang isang good size na barakuda. Eto pala siguro yung naghunt kanina. Ito yung naging unang isda natin dito sa pagdayo, dito sa kabilang spot natin. Isang good size na barakuda. 3 kilo naman to, kaya ayos na ayos na. Pagkatapos kong malagay sa string, lumipat na ako ng pwesto. Hindi na kasi nag-iba yung agos. Pag ganun kasing baliktad yung agos dun sa spot na yon, is wala kang mahuhuli talagang malaking isda. Nasa malalim na area sila dun sa, dinadayba natin dun sa Bahura. Yung lumalangoy tayo ng about 20 minutes. Eto lang kasi is nandito lang sa Pangpang. Kaya lumipat ako dito ng pwesto. At pagka-pwesto ko naman dito, hindi ako nabigo. May 2 unicorn sa akin na lumapit kaagad. Yes. Napaka-curious na itong malaki. Kaya eto na yung tinira ko. Hindi pa nga tayo nakakatagal dito sa ilalim, lumapit talaga etong malaki. Ngayon lang siguro ito, nakakita ng pogi dito sa ilalim ng karagaran at medyo malabo kasi. Kaya na-curious talaga etong isang unicorn sa akin. Thank you Lord. Surahan, pambansang ihawin. Hindi na ako nagtagal din. Walang nagpapakita. Pauwi na rin ako. Port 23 na. Sana yung isang magpakita pa. Kung baka may mga kasama pa. Sisid pa tayo. Kung magpapahuli yung kasama na ito. Thank you Lord. Napakalaking surahan. At pagkatapos kong masama itong pangalawang huli natin sa barakudang naunang nahuli natin guys, bumalik ako dito sa ilalim, nagbabaka sakaling magpahuli yung isang kasamang unicorn. At hindi naman ako nabigo. Pagkapwesto ko ka dito, nagpakita etong isa. At hindi lang pala isa, 2, may kasama ng isa ulit. Kaya antayin na lang natin kung lalapit etong 2 ito. At eto, naging pangatlong isda natin. Naka2 unicorn na tayo at isang barakuda. Ayos na rin to. Hindi na tayo lugi. Isa sa pinakamasarap inihaw, etong ganitong unicorn. Sabi nila. Nagpahuli yung isa. May kasama pang isa. Sana magpahuli pa. Dive pa tayo. Baka magpahuli pa yung kasama. Medyo maliit to. Kesa doon sa una nating nahuli. Mga sobrang 1 kilo lang. Thank you Lord. Sana magpahuli pa yung isa. Pagkatapos kong mahuli itong isang unicorn guys, nag-dive pa naman ako dun sa nahulihan natin na ito. Nagbaka sakali akong magpahuli pa yung isa pero hindi na talaga nagpakita. Kaya umuwi na rin ako.
At ito yung mga huli natin. Naka-isang good size tayong barakuda. Halos 3 kilo to sa kadalawang unicorn. Kaya gusto na huli. Bawi na lang tayo sa mga susunod na dive natin. Pagdating ng umaga guys, balik ulit ako dito sa paboritong spot natin. Dito ulit tayo magda-dive. Yung nakahuli tayo ng dugtutuna, 2 pugita at 1 unicorn. Hapon dive yun. Subukan ulit nating mag-morning dive tayo dito. Kaya pagkalud ko dito ng spear gun at naka-war up na rin ako, diretso na ako dito sa malalim na area. Ito yung pwesto yung nakahuli tayo ng red snapper. At hindi pa nga ako dito nakakapwesto, eto't may nagpakita agad na isang target, isang malaguno, yes! Green jugfish. Akala ko dito, tuluyan ang lalapit, ngunit biglang lumiko. Buti na lang, bumalik ka agad. Kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. Ito yung naging unang isda natin sa araw na ito. Thank you Lord. Unang sisi dito sa malalim. Pababa pa lang ako, lumalapit na sa akin. Buti lang bumalik pa. Sobrang 2 kilo. Thank you Lord. Sana madagdagan pa. At pagkatapos kong malagay sa stringer itong huli natin guys, bumalik ako dito sa ilalim. Ito naman yung pwesto ng mga ilaw. Dito natin nakikita yon. Dito natin nakita yung napakalaking mamsa sa previous video natin dito sa pwestong ito. Nagbabaka sakali akong may magpakita sa atin ngayon. At eto, ang nagpakita sa akin dito guys, hindi pa ako nakakatagal. Pagtingin ko sa kanang bahagi ko sa itaas, eto, napakalaking mamsa. Biglaan yung pagkakita ko dito, kaya pagkatutok ko ng pana, medyo mabilis kasi yung galaw, hinila ko agad dito. Baka tirahin pa ng iba. Habang pataas ako dito, lumalaban. Pero hindi ko na hinahayaang makakuha pa siya ng live, baka kasi isabit dyan sa malalim na area. Kaya linalabanan ko to habang pataas. Akala ko kanina talaga, nung unang pagkakita ko, nung pagkatira, is malaki, mga 20 kilos. Pero goods na rin to. Nabigla lang siguro yung mata ko pagkakita. Biglaan kasi yung lapit niya, tapos biglang liko. Buti lang, naabutan ko pa talaga. Thank you Lord. Mamasa. Akala ko malaki. Maliit lang pala. Siguro mga 7 kilo. Biglaan yung lapit, ang bilis yung lapit. Tapos biglang tumigil. Buti lang, napansin ko kaagad. Hindi ko na ginandahan ng tama. Hindi ko na sinintido. Pero napaganda ng tama. Ayun, palipik. At napaganda ng tama. Okay na rin. Pangalawang isla natin. Thank you Lord. Akala ko mga 10 kilo pataas. Okay na rin. Maagang Christmas blessing to. Woohoo! Pagkatapos kong ma-secure itong mamsa natin guys, nag-dive pa naman ako dito pero wala talaga nagpakita. Shoutout na pala kay Jason Alejo, Ariel Tobias, Steven Endeta, Erwin Labin Malayan, Ken Arguelas, Gustavo Orayo, Gilbert Anacue, Alden Abanes ng Star Horse 9, Glimar Digorio, Ramilo Family, Dodos Family, Richie Fernando Balikwat, Johnny Heisten, Jomar Buhar, Ronnie Borja, Rolando Alaba, Rowan Quinones, Batas Family, Francis Martos, Yeo, Dodong Iwikan, Rina Napokusino, John Vincent Eliaga, Cesar Abling, Mabahin Family, Aliyah Mabahin, Cirso Elisan, Alvin Ibasco, Bonifacio Arbalate,
Michael Estimar, Sophia Bagamasmad, Bagar Family, Nelia Equipalad, Aldin Arellano, Rino Jimena, MTM Company, Lugin Gillian, Joel Ranas, Julito Cuesta, Elvis de la Cruz, Nestor de la Rosa, Joel Bael, Gilbert Acuña, Perle Banyares, Lore Abidal, Mario Permijo, Ibla Moresa, Risti Pabol, Dato Panhugan Family, Rinaldo Mahilo, Romeo Cuembo, Jules Ortinero, Jonathan Andrade, Ruel Suay Bagyo, Habuhad TV Official, Nelson Panturas, Tingala Family and Flora Family, Noel Grigo, Richard Abijo, Rosario Etoche, Alan Frolanya, Manang Hilaw, Alfanta Family, Alo Family, Ronnie Alo, Kabady Ray TV, Rafi Bantilan, Richard Gusar, Marlon Hamisola, Jason Busio, Tony Saarinas, Kayadong Family, Alden Encio, Warren Abac, Rini Alicen, Elvera Miranda, Florante Miranda, Eric Malupa, Paragosa Family, Cato Binetwa, Frederick Tirado, James Garcia, Tricia Balaran, Umayana Family, Danilo Adalem, Chad Spence Adalem, Felix Lumaglang, Ken Lopez, Dennis de la Cruz Family, Pancho Pantino, Batas Family, Maylisa Fer Fernando Jr., Ame Friend, the San Jose Family, Hanford de San Jose, Anne Rosal, Romeo Alcones, Alcones Family, G. Sapanta, Erickson Mortel, Chad Summer, Milagrosa Diyos, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun guys, umahon na ako. Halos isa't kalahating oras yung dive natin dito sa paboritong spot. December 22, 2025, magpapasko na. So saglit lang ako ngayon, hindi na ako nagtagal gawang yung flapper ko is hindi bumubuka. Sayang lang pag nakapana tayo ng malaking isda. Pero worth it pa rin yung dive natin. Akala ko malaki yung unang lapit niya. Biglaan kasi yung lapit niya, ang bilis yung galaw. Kaya hindi na ako nag-aim na mas fine shot siya or mas stone shot. Pagtutok ng pana, pinana ko na, pinul ko na yung trigger. Pero napakaganda naman yung tama. Ito yung huli natin, nakadalawang piraso tayo ngayong umagang ito. Kahapon nag-dive tayo dun sa nahulihan natin ng tangige dun sa kabilang barangay. Nakadalawang unicorn tayo at isang barakuda, mga good size. Okay na rin, pwede na itong handa sa Pasko. Worth it pa rin yung dive natin. So hanggang dito lang muna guys yung video natin, hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.